Bangkay ng panahon. Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at isolated thunderstorms ang asahan sa Bicol Region, Eastern Visayas, Central Visayas at Dinagat Islands dahil sa shear line. Sa Cagayan Valley, Cordillera Region at Aurora, mararanasan ng maulap na kalangitan na may mataas na tsansa ng pag-ulan dulot ng amihan. Sa Palawan at nalalabing bahagi ng Visayas, asahan ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may isolated rain showers o thunderstorms dahil sa shear line. Habang sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, mararanasan sa buong maghapon ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may isolated light rains dulot ng northeast monsoon o amihan. Ang agwat ng temperatura ay naglalaro mula 20.4 degrees Celsius hanggang 29.8 degrees Celsius. Sisikat ang araw mamayang 6:25 ng umaga at lulupog 5:54 ng hapon. At kaugnay niyan, makakausap po natin sa linya ng telepono Pag-asa Weather Forecaster, Ms. Rhea Torres. Magandang umaga. Yes po, good morning po. Good morning po sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon po, sa magiging lagay po ng panahon natin ngayong araw dito po sa ating bansa, ilang areas po ng Visayas at Mindanao ay asahan po natin ang makakaranas po ng maulan na panahon dulot po ng epekto nitong shear line, pati na rin po ng easterlies. Sa bahagi po ng Eastern Visayas, Central Visayas at Dinagat Islands, pati na rin po yung karatig na rehiyon ng Bicol Region, maaaring maranasan po yung moderate to heavy na mga pag-ulan na posible pong magdulot ng mga pagbaha o pagguho ng lupa. Kaya doble ingat po sa ating mga kabayan dyan over Visayas, pati na rin po sa may Bicol Region area. At dito naman po sa nalalabing bahagi ng Mindanao, ay makakaranas din po ng mga pag-ulan, dulot naman ng epekto ng easterlies, possible po yung moderate at paminsan-minsang malalakas na buhos ng ulan. Sa bahagi naman po ng Luzon, patuloy lamang ang pag-iral ng northeast monsoon o hanging amihan. Posible po maranasan yung light to moderate naman ng mga pag-ulan sa may bahagi po ng Cagayan Valley, Cordillera at pati na rin sa Aurora. At sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa ay magpapatuloy naman po yung maaliwalas na panahon, except na lamang po yung mga panandalian o mga biglaan na buhos ng ulan. At inaasahan po natin sa mga susunod na araw ay asahan po natin magpapatuloy yung epekto nitong shear line, lalong-lalo na po sa may eastern sections ng Southern Luzon, dyan po sa may Bicol Region. At yung amihan naman po ay posible pa rin po magdulot ng mga pag-ulan sa may silangang bahagi ng Northern at Central Luzon area. At sa kalagayan naman po ng ating karagatan, meron po tayo nakataas na gale warning or babala po sa matataas na mga pag-alon sa dagat baybayin po ng Northern Luzon at silangang dagat baybayin ng Central at Southern Luzon area. So inaasahan po natin yung maalon hanggang sa napakaalon na karagatan at delikado pong pumalaot, especially po sa ating mga kababayan po na may mga malit na sakyang pandagat. Yan ang politas mula dito. Ma'am Rhea. Yes po. Good morning. Hanako, ngayon, siyempre, Chinese New Year. At Happy Chinese New Year din po dyan sa atin sa Pag-asa. Pero Ma'am Rhea, ngayong araw na ito, kamusta ang ating weather dito sa mga nagdiriwang? Siyempre sa Binondo, dito sa Metro Manila. Magiging maganda po ba ang panahon? Yes po, tama po. So, general vicinity po ng Metro Manila at Greater Manila area in general ay maaliwalas naman po yung panahon. So, kung may mga pag-ulan man po, hindi po siya katagalan at mahina lamang po mga pag-ambon. Ayun, maraming salamat, Ms. Rhea Torres mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Thank salamat you. Po. Good morning po. Live Weather Update. Radyo 630 Balita. Kinuwestiyon at pinadedeklarang unconstitutional sa Korte Suprema ang higit 6 na trilyong pisong 2025 national budget. Naghain ng petisyon for certiorari and prohibition sa Korte Suprema sina Davao City Congressman Isidro Ungab at dating Executive Secretary ng Marcos Administration na si Attorney Vic Rodriguez. Batay sa inihaing petisyon, labag umano sa saligang batas ng General Appropriations Act ng iblangko ng mga miyembro ng Bicameral Conference Committee ang mga budget allocation para sa National Irrigation Administration, Department of Agriculture at Philippine Coconut Authority. Delikado at kahinahinalaan nila ang mga blankong item at hindi pa umano na determina ang mga programa na paglalaanan ng budget. Inakusahan din ng mga petitioner ng grave abuse of discretion ang mga miyembro ng BICAM nang nagdaan ng committee report sa 2025 national budget na tadtad umano ng blank items.
Lumabag din nila sa batas sa mga mambabatas nang hindi binigyan ng mataas na budget ang education sector ngayong taon. Pinalabas sa malaking budget ang inilaan sa education sector dahil isinama rito ang budget para sa Philippine Military Academy, Philippine National Police Academy at National Defense College of the Philippines na kadalasang kabilang sa defense sector. Tumangging magkomento ang Malacanang at ipinauubaya sa Office of the Solicitor General ang pagsagot sa issue. Radyo 630 Balita. Isa pang grupo posibleng maghain ng petisyon sa Korte Suprema para kwestiyonin ng umunoy paglabag sa konstitusyon ng ilang probisyon ng 2025 National Budget. Sa panayan ng programang Anong Take Mo, sinabi ng political analyst na si Ronald Llamas na kabilang dito sina dating Supreme Court Justice Antonio Carpio at dating Finance Undersecretary Shelo Magno. Nagsakaan niya sa kwestiyonin ng grupo ang pagtapya sa budget ng Department of Education at pagtanggal sa subsidiya ng PhilHealth. Una na naghain ng petisyon sa Korte Suprema sina Attorney Vic Rodriguez at Davao City Congressman Isidro Ungab na layong ipawalang bisa ang pambansang budget. Radyo 630 Balita. Naghain ang mga panibagong reklamo sa Department of Justice ang Public Attorney's Office laban kay dating Health Secretary at ngayon Iloilo Congresswoman Janet Garina. 4 counts ng reckless imprudence resulting in homicide ang isinampa ng PAW laban kay Garin kaugnay ng pagkamatay ng 4 na bata na tinurukan ng Dengvaxia vaccine. Isinampa ang mga bagong reklamo matapos ibasura ng DOJ ang halos 100 reklamo laban kay Garin at 2 dating DOH officials. Radyo 630 Balita. Umapela sa Department of Justice ang Public Attorney's Office na bawiin ang desisyon nitong ibasura ang halos 100 reklamong reckless imprudence resulting in homicide laban kay dating Health Secretary at ngayon Iloilo Congresswoman Janet Garin at 2 pang kapwa akusado nito. Nagugat ang mga reklamo laban kina Garin sa pagkamatay ng mga bata na tinurukan ng Dengvaxia vaccine laban sa dengue. Ng PAW, mali ang implementasyon ng mass dengue vaccination program lalo't hindi ito ipinaalam sa mga magulang ng mga batang binakunahan. Hindi rin umano na screen ng maayos ang mga pasyente at hindi inaalam kung may sakit ang mga bata bago tinurukan ng Dengvaxia. Iniatras ng DOJ ang mga reklamo laban kina Garin, dating DOH Undersecretary Dr. Gerardo Bayugo at dating Assistant Secretary Dr. Maria Joyce Ducusin dahil mahina umano ang ebidensya laban sa mga ito. Radyo 630 Balita. Halos 70 milyong doses ng COVID-19 vaccines ang nasira dahil sa mababang vaccination at booster rate sa bansa. Sa report ng Commission on Audit, halos 252 million doses ng COVID-19 ang binili ng gobyerno o donasyon ng ibang bansa sa Pilipinas, pero halos 30% nito ang nasira. Ayon sa COA, masyado itong mataas sa limit na itinakda ng International Health Organization na Global Alliance for Vaccines and Immunizations. Inirekomendaan nila ng naturang grupo sa gobyerno na limitahan sa 25% ang vaccine wastage sa unang taon ng COVID-19 National Vaccination Program at ibaba ito sa 15% sa ikalawang taon. Karamihan sa mga bakunang nasira ay nag-expire o matagal na ang pagkakaimbak. Sinabi pa ng COA na dahilan ng Department of Health sa mataas na vaccine wastage ang pagtanggi ng mga LGU na tanggapin ang mga bakuna dahil sa mababang shelf life ng COVID-19 vaccines at late arrival ng mga bakuna. Radyo 630 Balita. Ilang foreign tourists ang inaresto dahil sa umano'y pang-espiya. Nagpakilalang Taiwanese ang mga banyaga pero mga Chinese umano ang mga ito na konektado sa isa pang Chinese na hinihinala ring espiya ng China. Nagsumbong sa mga otoridad ang mga residente sa lugar na naalarma sa pagguha ng cellphone video ng mga banyaga sa mga barko ng Philippine Coast Guard. Naglagay ng CCTV camera ang mga sospek sa puno at nakatutok sa dagat nang walang permiso mula sa may-ari ng resort na kanilang tinitirhan. Sinabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner na maraming ebidensya na nakuha sa mga sospek tulad ng mga litrato ng mga kampo ng militar at barko. Ayon naman kay NBI Director Jaime Santiago, nagsasagawa pa sila ng mga follow-up at ilalabas din ito sa publiko. Sinabi ng
naman ng mga naarestong banyaga ang aligasyong mga espiya sila ng China. Radyo 630 Balita. Galindigan ng Armed Forces of the Philippines na espiya ang naarestong Chinese na si Deng Yuanqing. Sinabi ng militar na may maghahawak silang ebidensya na magpapatunay na espiya si Deng. Giit ng militar, unauthorized foreign surveillance and reconnaissance activity o hindi otorisadong paniniktik at pagmamatsyag para makalap ng sensitibong impormasyon ang ginawa ni Deng sa mga kampo ng militar, pulis at iba pang sensitibong pasilidad sa bansa. Una nang iginiit ng Pilipinang misis ni Deng na si Noemi na hindi espiya at road surveyor lang ang kanyang mister. Radyo 630 Balita. Oras po natin 5:17. Good morning! Magsasanay ng mga sundalo sa paggamit ng mid-range capability missile system ng Estados Unidos mas paiigtingin. Nagbabalita taga-serbisyo si Marlene Padiernos. Marlene. Patuloy na pinapaigting ng Philippine Army ang pagsasanay sa kanilang mga tauhan sa paggamit ng mid-range capability missile system ng Estados Unidos. Ayon kay Philippine Army spokesperson Colonel Louis de Maala, bagamat wala pang pinanidesisyon kung bibili ang pamahalaan ng ganitong uri ng armas, ay sinasamantalanaan niya nila ang presensya ng MRC upang ihanda ang kanilang mga tauhan sa paggamit ng naturang makabahugong teknolohiya. Magiging bahagi ng ikakasang second iteration ng subject matter expert exchanges ang pagsasanay gamit ng MRC sa pagitan ng USARPAC at Army Artillery Regiment ng Philippine Army na target isagawa sa buwan ng Pebrero, kung saan inaasahang nasa 20 sundalo ang makikilahok upang magsanay sa paggamit ng payload delivery system ng MRC. Matatanda ang una ng kinumpirma ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na inilipat ang lokasyon ng mid-range capability missile system na bahagi niya ng pagsasanay at pagpapalakas ng defense capabilities ng hukbong sandatahan. Keserbisyo mo sa Campo Aguinaldo, Marlene Padiernos para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Maraming salamat, Marlene Padiernos. Radyo 630 Balita. Inakusahan ng militar ang China na mas pinalalala ang tensyon sa West Philippine Sea dahil sa paggamit ng Long Range Acoustic Device o LRAD laban sa Philippine Coast Guard. Sinabi ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na ipinapakita nito ang pambubuli, iligal na pagpapatrolya at mas agresibong aksyon ng China para igiit na bahagi ng kanilang teritoryo ang West Philippine Sea. Maihahalin tulad anya sa ginawa ng China sa West Philippine Sea at paghawak nito sa kaso ng Chinese national na inakusahang espiya. Pinapurihan naman ni Trinidad ang mga tauhan ng PCG na patuloy ang pagbabantay sa teritoryo ng Pilipinas sa kabila ng paggamit ng LRAD at military-grade laser ng mga Chinese. Tiniyak din ni Trinidad na ginagawa ng militar ang parte at patuloy anya sa pagpapatrolya ang Philippine Navy sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Radyo 630 Balita. Oras po natin 5:19. Good morning! Comelec. Target tutukan ng mga artista, talent at influencers na mag-endorso ng kandidato ngayong eleksyon. Nagbabalita taga-serbisyo si Bert Dizon. Bird. Pinag-aaralan ng Comelec ang paggawa ng mas striktong regulasyon para mabantayan at ma-regulate ang mga influencer, talent at artista na mag-iendorso ng mga kandidato ngayong eleksyon. Ayon kay Comelec Chairman George Erwin Garcia, nais nilang mapanagot ang mga kandidato na ginagamit bilang palusot na donasyon lamang ang pagtatanghal ng mga ito sa kampanya. Isa rin sa layunin ng gagawing polisiya na masiguro kung nagbabayad ng mga artista, talent at influencers ng tamang income tax at naidedeklara sa Statement of Contributions and Expenditures ng mga kandidato ang ibinayad sa mga ito. Kaserbisyo mo sa Comelec, Bert Dizon para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Maraming salamat, Bert Dizon. Radyo 630 Balita. Magtutulungan ang Commission on Elections at TikTok Philippines para sa malinis na halalan sa Mayo. Lumagda ng Memorandum of Agreement ang TikTok at Comelec para sa pagsusulong ng malinis na halalan at digital integrity. Ayon kay Comelec Chairman George Erwin Garcia, magsasagawa sila ng mga aktibidad bilang bahagi ng kanilang information dissemination.
Maglalabas din anya ang Comelec at TikTok ng isang episode ng podcast para talakayin ang mga dapat gawin sa araw ng halalan. Hinikayat naman ng TikTok ang mga user nito na isumbong sa kanila ang mga content creator na lumalabag sa kanilang community guidelines. Radyo 630 Balita. Ngayong oras po natin 5:21 na po. Okay, kamusta po kayo sa inyong mga bahay at kumpanya, mga pinagtatrabahuhan, mga opisina? Sana po ay okay na okay kayo. Partner, naku, parang marami tayong viewers today. Ito ang agang mga bumabate from San Luis, Aurora. Meron din, nakita ko si Louie Basco, maagang bumabati ng Happy Wednesday sa atin, partner. Meron din na bumabati ng good morning from Taipei, Taiwan at Dasmariñas City, Cavite. Oy, saka po kanina may nabasa lang ako, masyado daw mahaba yung ating commercial. Naku, pasensya na po kayo. Meron lang po kami medyo inayos ng konting-konti lang naman para smooth na smooth po ang ating balitaan sa buong araw. At sa aming pagbabalik, 21 arestado sa paglabag sa election gun ban sa Western Visayas. At halos 7 milyong pisong halaga ng shabu nasabat sa Lapu-Lapu City, Cebu. Yan at iba pang mga balita mula sa lalawigan sa pagbabalik ng Radyo 630 Balita. Radyo 630 Balita. Balita. Be uniquely you. Feelings of hindi worthy or baka akala niya hindi siya mahal. Safe kang mag-share dito. May makikinig at gagabay sa'yo. Ito ang bumabagabag sa akin. Samahan si Teacher Tina Zamora. Ang tamang ginawa mo ay sinabi mo ang nararamdaman mo. Sa Safe Space. Sabado, 3:00 ng hapon. Sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Balita at impormasyon na makatutulong sa bawat pamilya. Nandito yan sa Puntahan ng Bayan. Teleradyo Serbisyo. Mapakikinggan sa Radyo 630, mapapanood sa Sky Cable at mahigit 200 cable operators nationwide. Mapapanood din sa TFC at sa I Want TFC. Maliwanag, masaya, puno ng pag-asa. Simulan natin ang linggo na puno ng inspirasyon. Ganyan ang umaga kapag kasama mo si Michael Angelo Lubrin sa Sunny Side Up. Tuwing linggo, 4:00 ng umaga. Napakikinggan sa Radyo 630 at napapanood sa Teleradyo Serbisyo. Mga kwentong nagpapangiti sa inyong mga labi. Dear Chang Ami, ako po si Barbie. Habang tumatagal ang aming samahan, ay may kakaiba po akong nararamdaman. Mga pinagdadaanang nagpapaluha sa inyong mga mata. 20 years kayong nagsama. Bakit po napunta sa paghiwalay? Wala na rin ang problema eh. Bakit po hindi ninyo nagawang mapag-usapan at napagkasunduan na maayos po? Pwede nating pag-usapan yan. Valid po yung naramdaman ninyo. Ganon din po ng asawa po ninyo. Ako to, si Chang Ami. Tingin ko ay gusto pa niyang magkaayos sila at mabuo bilang pamilya. Kasama si Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, 3:00 ng hapon sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Kilalanin ang mga naghahangad na maging senador ng bayan. Kilatising ang kanilang mga plataforma at programa. Kumilos para sa tunay at makabuluhang pagbabago. Ito ang Mandato sa Senado. Sa Issue Spotter, 5:30 ng hapon kasama sina Tony Velasquez. Ano yung mga gusto mong malaman muna bago ka tuluyang mag-decide kung oo ka o hindi? At Carmina Constantino. Ang hinahanap nila, masusolusyonan ang ating problema. Sa Teleradyo Serbisyo, dahil ang kapangyarihan ay nagmumula sa bayan.
Tatawang saya sa hating gabi dito sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Wala nang gabing malamig kapag sumunod sa tips ni Coach V, Vanessa Antonio sa Love Connect. Alas 10 ng gabi, masasayang alaala ng nakalipas ang ating babalikan sa Remember Your Music. Martes hanggang Sabado, alas 12 ng madaling araw, kasama si Kuya Dan Capuchon. At tuwing linggo, tips at usapang pangrelasyon at mag-asawa ang tututukan sa Private Talks. Kasama sina Aimee Estareja at Dr. Lulu Marquez. Alas 12 ng madaling araw. Kumpleto ang hating gabi mo kapag kasama mo ang Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Isang mapagpalang Chinese New Year mula sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Teleradyo Serbisyo, ang puntahan ng bayan. Radyo 630. Balita. Balikan natin ang mga headline sa Radyo 630 Balita. Radyo 630 Balita. Headline. Petisyon para ideklarang unconstitutional ang 2025 national budget inihain sa Korte Suprema. Isa pang grupo, kwestiyonin din umano sa kataas-taasang hukuman ang General Appropriations Act. Radyo 630 Balita. Nagbasura ng DOJ sa patong-patong na reklamo laban kina dating Health Secretary Janet Garin at dalawa pang dating DOH officials. Inapila ng Public Attorney's Office. Dagdag na reklamo, isinampa ng PAW laban kay Garin. Radyo 630 Balita. AFP nanindigang espiya ang naarestong Chinese at dalawang kasabwat na Pilipino. Tensyon sa West Philippine Sea mas pinapalala ng China sa paggamit ng sonic device laban sa mga Pilipino. Radyo 630 Balita. At 2,000 investor natangayan ng 500 milyong piso ng isang cosmetic company. Radyo 630 Balita. Good morning! 5:28 na mga kaserbisyo. Balik tayo sa balitaan. Mahigit 20,000 litro, 83 drum ng langis ang nakolekta ng Philippine Coast Guard sa nangyaring oil spill sa San Isidro River sa San Pedro City sa Laguna. At oil spill sa ilog nang tumagas ang daan-daang drum ng motor oil na nakaimbak sa isa sa 13 bodega sa Kengyang Complex na halos 70 oras na nasunog. Nakipag-ugnayan na rin ang mga opisyal ng North Trend Marketing na siyang may-ari ng tumagas na langis sa Harbor Star para tumulong sa PCG. Matatandaan noong 2023, ang Harbor Star din ang tumulong sa pagkolekta at paglilinis sa oil spill sa Oriental Mindoro. Sisimulan na rin ang pag-iimbestiga kung paano nangyari ang oil spill. Radyo 630 Balita. Umabot na sa 21 ang nahuling lumabag sa election gun ban sa Western Visayas simula January 12. Pinakamaraming lumabag ay naitala sa Negros Occidental Police Provincial Police, kung saan 6 ang violator na sinundan ng Bacolod City Police Provincial Office, kung saan naitala naman ang 5 na mga lumabag. Muling pinaalalahanan ng tagapagsalita ng Police Regional Office 6 ang publiko na ituturing na paglabag sa Omnibus Election Code ang pagbibitbit o pagdadala ng mga baril na walang sapat na dokumento at sertipiko mula sa COMELEC na nagpapahintulot na magdala ng barila. Patuloy naman ang mahigpit na pagpapatupad ng checkpoints sa buong rehiyon. Radyo 630 Balita. Sa Davao City, umabot na sa 12 ang nahuli dahil sa paglabag sa election gun van sa Davao City. Sa Barangay Sasa, arestado ang 28 anyos na lalaki matapos mahulihan ng mga shabu, sumpak at mga bala ng baril. Kinilala ng pulisya ang sospek na si alias Joel. Samantala sa Barangay Lighanan, timbog naman ang 31 anyos na si alias John matapos masamsam sa kanya ang kalibre 45 na baril. Nasa kustodiya na ng Davao City Police ang mga sospek na naharap sa kasong paglabag sa election gun ban. Radyo 630 Balita.
Sa Samar, arestado ang 3 drug suspect matapos mahulihan ng mahigit 20 milyong pisong halaga ng shabu sa barangay Mahayag sa Catbalogan City. Nasamsam sa mga suspect na sina alias Noel, alias Paul at alias Matt ang nasa 3 kilo ng shabu at ilang drug paraphernalia. Nasa police custody na ang mga suspect na maharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Radyo 630 Balita. Ratsada! Probinsya! Oras po natin 5:31. Halos 7 milyong pisong halaga ng shabu nasabat sa Lapu-Lapu City. Nagbabalita taga-serbisyo si Annie Perez. Annie. Nahuli ng mga operatiba ng Lapu-Lapu City Police Office ang isang high-value individual na may bitbit na 1 kilo ng hinihinalang shabu sa ikinasang buy-bust operation. Nagkaroon ng transaksyon sa sitio Seaside, Barangay Paho kay alias Rex at nahulihan siya ng droga na aabot sa 6.97 milyon pesos na halaga. Isinilid niya ang kanyang kontrabando sa 12 na mga plastic sachet at itinago sa loob ng kanyang backpack na bag. Batay sa imbestigasyon ng pulisya, residente ng Mandawi City ang suspect. Ayon ni Police Colonel Dayan Agustin, direktor ng Lapu-Lapu City Police, nakilala nila ang suspect dahil may mga kasama siyang nahuli na din sa ibang lungsod sa Cebu. Nasa 3 ligon naman nilang minamanmanan ang suspect. Napagbenta din niya ang suspect ng nasa 250 grams kada linggo sa iba't ibang bahagi ng Metro Cebu. Tinutugis na ngayon kung saan galing ang kanyang kontrabando at kung sino pa ang maaring kasama niya sa pagbibenta nito. Isa na dito ang sinusubukan nilang idugtong ay ang nasabat ding droga sa pantalan ng Cebu City noong Biyernes na aabot sa 25 kilo o 170 milyon pesos na halaga. Maharap naman si alias Rex ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kaserbisyo mo sa Cebu, Annie Perez para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Maraming salamat, Annie Perez. Radyo 630 Balita. Sa Kalinga, natagpuan ng isang residente ang nasa higit 2 milyong pisong halaga ng marijuana bricks sa sementeryo sa barangay Nambaran sa Tabuk City. Ayon sa pulisya, nakalagay sa isang sako ang nasa 19 na kilo ng marijuana bricks na posible umanong hindi na ipuslit dahil sa mga nakakalat na COMELEC checkpoint. Patuloy ang investigasyon ng Tabuk City Police para matukoy ang may-ari ng nadiskubring mga kontrabando. Radyo 630 Balita. Sa Northern Mindanao, arestadong ilang mga drug suspects matapos mahulihan ng halos 2 milyong pisong halaga ng mga iligal na droga sa COMELEC checkpoint sa lalawigan ng Bukidnon at Iligan City. Bukod sa mga kontrabando, na-recover din ang isang nakaw na motorsiklo at nagresulta sa pagkakaaresto ng suspect. Pinasalamatan naman ng opisyal ng Philippine Regional Office 10 ang publiko at ang kanilang hanay dahil sa kanilang dedikasyon at pakikiisa para masiguro ang kapayapaan sa panahon ng election period. Sa ngayon, nagpakalat na ng mahigit 1,000 checkpoint sa Misamis Oriental para sa 25 munisipalidad. Radyo 630 Balita. Ratsada! Probinsya! Sugatan ng isang sundalo at kanyang misis sa salpukan ng tricycle at elf truck sa Gamu, Isabela. Nagbabalita at nagseserbisyo si Haris Julio. Haris. Ayon sa Gamu Police, nasa kritikal na kondisyon ngayon ang sundalo habang patuloy na nagpapagaling sa ospital ang kanyang misis. Sakay sila ng tricycle na minamaneho ng sundalo at nang nakarating sa junction ay may mabilis umanong elf truck na biglang sumulpot sa kalsada. Umiwas ang tricycle pero bumangga sa kasalubong na isa pang elf truck. Sa lakas ng pagbangga ay tumilapon ang mag-asawa na agad naman naidala sa ospital. Nasa kustodiya ngayon ng Gamu Police ang truck driver na posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in serious physical injuries and damage to property. Kaserbisyo mo sa Isabela, Haris Julio para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Maraming salamat, Haris Julio. Ratsada! Probinsya! Halos 70 miyembro ng Nubipos Army ang sumuko sa Bukidnon. Nagbabalita at nagseserbisyo si Hernel Tokmo. Hernel.
Iprinisinta ng 10th Infantry Division ang 87 dating miyembro ng New People's Army na sumuko kamakailan sa gobyerno. Idinaos ang mass surrender activity sa barangay Nakabuklad sa bayan ng San Fernando, Bukidnon. Ang mga rebel returnee ay dating miyembro ng Sub-Regional Command 2 sa ilalim ng North Central Mindanao Regional Committee ng NPA. 17 armas kabilang ang 4 na high-powered firearms ang kanilang ibinigay sa mga otoridad. Mensahe ng militar sa mga dating NPA na simulan ang bagong pamumuhay tungo sa kapayapaan at kaunlaran ng kanilang komunidad. Binigyan din ang bawat rebel returnee ng 10,000 piso at mga identification cards. Kaserbisyo mo sa Bukidnon, Hernel Tokmo para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Maraming salamat, Hernel Tokmo. Ratsada! Probinsya! Pulis sa Sorsogon sugatan matapos saksakin ng inaarestong sabungero. Samantala, 2 sugatan sa pamamaril sa Masbate. Nagbabalita at nagseserbisyo si Jonathan Maestrado. Jonathan? Nauwi sa pananaksak ang pagsalakay ng pulisya sa isang tupada o iligal na sabong sa Sitio Kapirikohan, Barangay San Isidro, Bulusan, Sorsogon. Ayon sa pulisya, nagmatigas ang mga sabongero nang aarestuhin at iginiit na hindi sila nagsusugal dahil wala umanong nakumpiskang mga pusta at tari ng manok. Sa gitna ng bangayan, bigla na lamang inundayan ng saksak sa likod ng isang 50 anyos na sabongero ang isa sa mga pulis. Agad na dinala ng mga kasama sa Gubat District Hospital ang sugatang pulis kaya nakatakas ang sospek na kanila na umanong tinutugis. Samantala, sa Mobo, Masbate, pinagbabaril ng 2 gunmen ng isang mag-anak habang naghahapunan sa bahay nila sa Purok 2, Barangay Tabuk. Tinamaan ng bala ng kalibre 45 sa baywang si alias Roro sa 68 anyos habang sa mukha nasugatan ang 40 anyos na si alias Rene. Hindi naman nasugatan ang 4 na menor de edad na kasama nilang kumakain ng pagbabarilin ng mga salarin na naglakad lang palayo sa mga biktima. Nagpapatuloy ang investigasyon ng Mobo Police sa insidente. Kaserbisyo mo sa Bicol, Jonathan Maestrado para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Maraming salamat, Jonathan Maestrado. Radyo 630 Balita. Hoy, oras po natin 5:37. Yan, konti na lang 5:38. Good morning. Hoy, nako, marami po tayong nanonood at nakikinig pa rin, ha? Hoy, Bini Pamela. Marami po tumatawag dito kay Pam na Bini Pamela. Pang Bini naman talaga. Meron ba tayong mga pabati dyan? Eto na nga, meron bumabati from Kuwait. Meron ding bumabati, kanina nakita ko si Tita Donna Damian. Good morning daw sa atin, partner. At meron din from Aurora. Oy, meron din from Lapu-Lapu City. At may from Australia, ha? May nakita ko kanina. Wow. At mula sa Aurora, abay napakalalayo po ng nararating ng ating newscast. Good morning! Meron pa dyan, Bini? Meron itong mahabol lang, watching live from New Zealand. Oy, sarap dyan. Gatas, mga baka. Diba? Napakababa rin ng crime rate. Sana all. Abangan po sa aming pagbabalik. Congressman Ralph Tulfo nagsorry sa iligal na pagdaan ng kanyang sasakyan sa EDSA busway. At babaeng dating nakulong dahil sa iligal na droga, patay sa pamamaril. Ang mga detalye sa aming pagbabalik. Radyo 630 Balita. Teleradyo Serbisyo, ang puntahan ng bayan. Hatid namin ang balita mula sa iba't ibang panig ng bansa. Mga kwentong nagbibigay ng impormasyon at inspirasyon anuman ang panahon. Iyan tayo! Tuwing Sabado, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Nakaaaliw, nakabibilib, nakagugulat ng mga trending na kwento, isi-share namin dito. Tutok na sa Wow Sikat, tuwing Linggo, alas 11 na umaga sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Gawing happy ang bonding ng family. Naku, punong-puno po ang ating programa today. Tutukan ang mga panalong kwento ng mga Pilipino na ating ibibida rito. So malaman po natin ang mga diskarte ng mga nanay na ating makakausap today. Join na tuwing Sabado, alas 10 ng umaga at makipag-bonding kay Tita Winnie Cordero sa Win Today! Win Today! Sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Serbisyo publiko para sa mamamayan
Nandito yan sa Puntahan ng Bayan. Teleradyo Serbisyo. Napakikinggan sa Radyo 630. Napapanood sa Sky Cable. At mahigit 200 cable operators nationwide. Napapanood din sa TFC at sa I Want TFC. Gusto mo bang malaman ang pinakabagong balita, issue, impormasyon at syempre, meron pang serbisyo publiko? Tutok na sa Teleradyo Serbisyo. Patuloy na napapanood sa Sky Cable, Converge Vision Box, GSAT, Cable Link at Sinad Cable. 183 cable providers nationwide. TFC, I Want TFC at sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel. Napakikinggan din sa Radyo 630 sa Mega Manila. Patuloy tayong maglilingkod mga kaserbisyo. Mga kwentong nagpapangiti sa inyong mga labi. Dear Chang Ami, ako po si Barbie. Habang tumatagal ang aming samahan, ay may kakaiba po akong nararamdaman. Mga pinagdadaanang nagpapaluha sa inyong mga mata. 20 years kayong nagsama. Bakit po napunta sa paghihiwalay? Wala na rin ang problema eh. Bakit po hindi ninyo nagawang mapag-usapan at napagkasunduan na maayos po? Pwede nating pag-usapan yan. Valid po yung naramdaman ninyo. Ganon din po ng asawa po ninyo. Ako to, si Chang Ami. Tingin ko ay gusto pa niyang magkaayos sila at mabuo bilang pamilya. Kasama si Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Huwag nang itago ang nararamdaman. Anumang sakit at iniinda, pwede nang ikonsulta yan. Punta na dahil bukas na ang Klinika 630 para tugunan ang inyong mga pangangailangang pangkalusugan. Kasama sina Bernadette Zambrano Turuan natin ang isa't isa kung paano aalagaan yung kanilang sarili. at Doc Dennis. Kung ang pasyente ay nakakaintindi, isang parte na yan sa pagpapagaling ng pasyente. Alas 2 ng hapon. Siksik ang 6 a.m. mo sa talakayang makabuluhan. Tama ba yung pinagkakagastusan natin? Yun kasi po yung issue. No? Huwag natin ilihis. Oo. Na kesyo na politika, na kesyo na Ay, wag walang ganon. Na may halong kakulitan. Anong oras na binibining maganda? Ako yun. Dapat lumangon na kayo, baby. Gising! Gigisingin kang masaya tuwing umaga kapag nakatutok sa Gising Pilipinas. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigonia. Simula alas 6 ng umaga at nagbabalik ng alas 7:30. Dito sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Radyo 630. Balita. Radyo 630 Balita. Sa oras po nating 5:43 a.m., balik tayo sa balitaan. Ibinasura ng Quezon City Prosecutor's Office ang mga reklamong isinampa ng opisyal at mga pulis ng QCPD laban kay Vice President Sara Duterte at security aide nito. Base sa resolusyon ng Quezon City Prosecutor's Office, walang sapat na ebidensya ang mga reklamong direct assault, disobedience to authority at grave coercion na isinampa ni Police Lieutenant Colonel Van Jason Conag Villamor at ilang pulis laban kina VP Duterte at Colonel Raymond Petina. Naghain ng reklamo si Villamor dahil sa umano'y pananakit sa kanya nang ilipat sa St. Luke's Medical Center ang Chief of Staff ni VP Duterte na si Attorney Zuleika Lopez. Matatanda ang pinakontempt ng House Quad Committee si Lopez kaugnay na investigasyon sa umano'y paglustay sa confidential funds ng OVP. Radyo 630 Balita. Nagsorry si Quezon City 2nd District Congressman Ralph Wendell Tulfo matapos mahuli ang kanyang sasakyan sa EDSA busway. Ayon kay Tulfo, tinanggap nila ang tiket at hindi nila ginamit ang kanyang pangalan o posisyon para makalusot sa mga enforcer. Nabayaran na ng kongresista ang multa at dadalo sa mga seminar na nakasaad sa batas trapiko. Lunes, naharang sa EDSA busway ang SUV na pagmamay-ari ng kongresista. Katwiran ng driver, nagmamadali ang convoy kaya napagdesisyon ng dumaan sa busway. Radyo 630 Balita. Mahigit 500 milyong piso ang natangay ng isang cosmetics and skincare company sa investment scam sa Binyan, Laguna. Ayon sa Binyan City Legal Office, nakarehistro sa Securities and Exchange Commission ang kumpanya
pero wala itong pahintulot na mag-alok ng investment. Inasahang madadagdagan pa ang bilang dahil may namumuhunan din sa ibang probinsya dahil una nang umabot sa 2,000 ang mga na-scam na karamihan ay mga guro. 15 sa kanila ay nagsampa na ng reklamong estafa sa City Prosecutor's Office. Radyo 630 Balita. Sa Quezon City, patayan 33 anyos na babae matapos pagbabarilin sa barangay Pasong Putik. Nagtamo ng mga tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan ang biktimang si alias Ekang. Pinaghahanap naman ang 3 lalaki na huling nakitang kausap ng biktima. Napag-alaman ng mga pulis na dati nang nakulong ang biktima sa kasong may kinalaman sa iligal na droga. Radyo 630 Balita. Kaserbisyo Balita Live Report. Samantala sa oras po natin na 5:46 a.m., 4 na sangkot sa crypto scam na aresto ng PNP Anti-Cybercrime Group. Nagbabalita at nag-serbisyo si Nico Bagsik. Nico? Nico? Babalikan po natin si Nico Bagsik. Tauhan ng Bureau of Fire Protection na umano'y sangkot sa illegal recruitment, arestado. Nagbabalita at nagseserbisyo si Gabriel Gonzales. Gabriel? Ipinaaresto ng korte si Reyka Janisa Pagulayan Palpalatok dahil sa large-scale illegal recruitment. Isinilbi ang warrant of arrest sa Bureau of Fire Protection National Headquarters laban sa suspect na isa ring Senior Fire Officer 2. Buhat sa reklamo ng mga nabiktima nito na pinangakuan ng trabaho sa BFP kapalit ng pera. Makikipag-ugnayan ang pulisya sa immigration para maharang ang suspect sakaling tangkaing umalis ng bansa. Non-bailable naman ang kaso ni Palpalatok na una nang nasangkot sa adultery. Kaserbisyo mo sa BFP Gabriel Gonzales para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Maraming salamat, Gabriel Gonzales. Radyo 630 Balita. Samantala, balikan na po natin ang ulat ni Nico Bagsik. Nico, good morning. Jeff, sa bisa ng warrant of arrest na nilabas ng Tabuk City Kalinga Regional Trial Court na aresto ng PNP Anti-Cybercrime Group ang 4 na individual mula sa iba't ibang panig ng bansa na sangkot umano sa crypto scam. Hinihilalang nagtatago ang mga suspect sa Pampanga, Agusan del Norte, Eastern Samar at Quezon. Dalawa pa pala. Natunto ng pulisya sa kinasang mga operasyon. Batay sa investigasyon, magkakasabot ang suspect sa kanilang modus sa social media kung saan hinihikayat nila ang mga biktima na mag-invest sa kanilang cryptocurrency pero napag-alamang peke pala ang kanilang nilalakong trading platform. Ang isa sa biktima na dumulog sa otoridad ay nahikayat umanong magbayad 4.4 million pesos ngunit hindi naman naibalik ang pinangakong kita. Nahaharap ang 4 na suspect sa paglabag sa mga kasong estafa at paglabag sa Cybercrime Prevention Act. Kaserbisyo mo, Nico Bagsik para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Maraming salamat, Nico Bagsik. Radyo 630 Balita. Sa oras po nating 5:49, nag-alok ang Meralco ng 19 billion pesos na refund para sa sobrang nakolekta sa kanilang mga customer mula July 2022 hanggang Marso 2024. Target ng Meralco na bayaran ang sobrang nasingil na 19 centavos kada kilowatt hour sa mga customer sa loob ng 3 taon. Maghahain ng petisyon sa Energy Regulatory Commission ang Meralco para sa panukalang refund at ipapaubaya sa komisyon ang desisyon hinggil dito. Susuriin ng ERC ang ihahaing petisyon ng Meralco bago ito aprubahan. Pero para kay Senator Risa Ontiveros, aabot sa 100 billion pesos ang dapat i-refund ng Meralco sa mga customer nito. Git naman ng Meralco, wala itong basihan. Radyo 630 Balita. Pinag-aaralan ng Department of Agriculture ang maximum suggested retail price o MSRP sa baboy para makontrol ang pagtaas ng presyo nito. Ayon sa DA, sapat ang supply ng baboy sa Metro Manila pero tumaas pa rin ang presyo nito.
Giit ng DA, dapat nasa 350 pesos kada kilo lang ang presyo ng baboy, pero base sa kanilang monitoring ay naglalaro ang presyo nito sa 400 hanggang 450 pesos. Hinala ng kagawaran, posibleng may nananamantala kaya tumataas ang presyo ng baboy. Ikinatuwa ng grupong Sinag ang aksyon ng DA para mapababa ang presyo nito. Dapat anilang maparusahan ang sinumang lalabag sa MSRP sa baboy sa ilalim ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Law. Radyo 630 Balita. Kumpiyansa ang Department of Agriculture na hindi tataas ang presyo ng pulang sibuyas kahit bumaba ang supply nito. Base sa monitoring ng kagawaran, naglalaro sa 100 pesos hanggang 180 pesos kada kilo ang presyo ng pulang sibuyas sa mga pamilihan sa Metro Manila. Sinabi ni DA Assistant Secretary Arnel de Mesa na hindi dapat maalarma ang publiko sa pagbaba ng stock ng pulang sibuyas sa mga cold storage facility dahil napapalitan niya ito ng mga bagong ani. Inilabas na niya ng mga negosyante ang mga nakaimbak na pulang sibuyas para ibenta dahil hindi pwedeng magtagal ang mga ito sa cold storage facility at maiwasan ang pagkabulok. Radyo 630 Balita. Nasita sa Kamara ang Department of Trade and Industry dahil sa patuloy na pagkakaantala ng pagpapatupad ng food security emergency para mapababa ang presyo ng bigas. Sa pagdinig ng House Quinta Committee, tinanong ni Marikina Congresswoman Stella Kimbo si DTI Assistant Secretary Agaton Overo kung bakit wala pa ring deklarasyon. Paliwanag ni Overo, inaayos na lamang ang formula at iniikot para sa pirma at sa loob ng 2 araw ay posibleng maideklara na. Oras po natin 5:52. Kalahating bilyon dumagsa sa ginanap na fireworks display sa pagsalubong sa Chinese New Year sa Binondo, Maynila. Nagbabalita at nagserbisyo si Trisha Lindo. Trisha, good morning! Good morning, Jeff at Pam. Tinatayang nasa kalahating milyon ang nakisaya sa pyro-musical display at drone show sa Binondo sa pagsalubong sa Chinese New Year kagabi. Sa pag-ikot natin ngayong madaling araw sa Jones Bridge at Binondo Intramuros Bridge kung saan ginanap ang naturang display, pansin natin na walang masyadong basura at sa mga oras na ito ay nadadaanan na yung mga tulay. Magkakaroon naman ng parada mamayang 2:00 ng hapon na magsisimula sa Manila Post Office. Dadaan ng pa-Jones Bridge, dadaan rin sa kali ng Escolta, Dasmariñas, Ongpin, Alonzo, Soler, Regina, Regente at magtatapos sa Lucky Chinatown. Dahil dito inaabisuhan yung mga motorista na humanap ng alternatibong ruta. Suspendito pa rin ang expanded number coding scheme ngayong araw dahil inaasahan ang mabigat na daloy ng trapiko. Kaserbisyo mo sa Maynila, Trisha Lindo, para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Maraming salamat, Trisha Lindo. Halos 5,000 pulis ang ipapakalat o ipakakalat ng NCRPO sa mga lugar na pagdarausan ng pagdiriwang ng Chinese New Year ngayong araw. Ayon sa NCRPO, 733 ang ipoposte sa mga lugar na dinadagsa dahil sa holiday. 531 ang magmamando ng traffic at 488 ang magbabantay sa mga checkpoint. Bukod dito, may mga SWAT team, drone operator at K9 unit na magbabantay sa pagdiriwang. Nakahanda rin ang mga medical team at reserve forces para sa mga emergency. Balita sa ibang bansa. Sa labas ng bansa, ititigil na ng Trump administration ang pagbibigay ng gamot sa mga developing country na suportado ng USAID. Sinasabing nakatanggap ng memo ang mga contractor at partner ng USAID na huwag nang magtrabaho para sa programa. Kabilang ito sa mga hakbang ni Trump na iprioridad ang mga Amerikano sa anumang programa, pondo at iba pa. Samantala, humiling si Trump ng dagdag na pondo para sa seguridad ng border ng Amerika. Ayon sa US President, gagamitin ang budget para magtalaga ng karagdagang tauhan at para rin sa bonus ng mga border security personnel. Sports Balita. Sa oras po nating 5:55, Sports News.
Napapatawa ng ban ng PBA ang player ng San Miguel Beermen na si Kit Jimenez dahil sa paglalaro sa ibang liga nang walang permiso. Sinabi ni PBA Commissioner Willie Marshall na paglabag sa uniform players contract ang paglalaro ni Jimenez sa Zamboanga Valientes sa Dubai International Basketball Championship. Pinayagan ng SMB na maglaro si Valientes matapos itong ilagay sa unrestricted free agent with rights to salary. Paliwanag ni Marshall, dapat nagpaalam pa rin sa PBA si Jimenez kahit pinayagan ito ng kanyang mother ball club na maglaro sa Zamboanga Valientes. Tiniyak naman ni Marshall na pwede pang umapela si Jimenez at posibleng payagan itong muling makapaglaro sa PBA. Samantala, wala pa rin talo ang defending champion, Creamline Cool Smashers, sa PBL All-Filipino Conference. Itinala ng Cool Smashers ang kanilang ika-6 na sunod na panalo matapos walisin sa 3 set ang next leg Chameleons. Nanguna sa Cool Smashers sina Bernadette Pons at Tots Carlos. Radyo 630 Balita. Hoy, coverage ng oras, 5:56 na po. Good morning! At narito pong muli ang mga nagbabagang balita sa Radyo 630 Balita. Petisyon para ideklarang unconstitutional ang 2025 national budget inihain sa Korte Suprema. Isa pang grupo, kwe-questionin din umano sa kataas-taasang hukuman ang General Appropriations Act. Radyo 630 Balita. Pagbasura ng DOJ sa patong-patong na reklamo laban kina dating Health Secretary Janet Garin at 2 pang dating DOH officials, inapela ng Public Attorney's Office. Dagdag na reklamo, isinampa ng PAO laban kay Garin. Radyo 630 Balita. AFP nanindigang espiya na arestong Chinese at 2 kasabwat na Pilipino. Tensyon sa West Philippine Sea mas pinapalala ng China sa paggamit ng sonic device laban sa mga Pilipino. Radyo 630 Balita. 2,000 investors natangayan ng 500 milyong piso ng isang cosmetic company. Radyo 630 Balita. Sa lalawigan, libo-libong litro ng tumagas na langis na sipsip ng Philippine Coast Guard sa San Isidro River sa Laguna. Radyo 630 Balita. At sa balitang sports, dating SMB player na si Kit Jimenez pagbabawalan ng makalaro sa PBA. Radyo 630 Balita. At yan po ang Radyo 630 Balita ngayong Miyerkules, January 29, 2025. Tuloy-tuloy niyo po kami napapanood sa cable, social media at I1TFC. Sa ngalan po ni Robert Maro, ako po si Jeffrey Hernaez. Naririnig din tayo sa DWPM Radyo 630 sa Mega Manila. Sa pangalan po ni Steve Raz, ako po si Pamela Vasquez, nagbabalita anumang oras. Susunod na ang Gising Pilipinas kasama sina Alvin El Chico at Doris Begonia. Good morning! Happy Wednesday! Radyo 630 Balita. Teleradyo, serbisyo. Ang puntahan ng bayan.